sa inyo lahat mga paps, no? Meron lang tayong konting pintuhan dito or ano, bali sa ni-repair natin, no? Bali yung model nito, unit natin is Sony 49 inches. Ito yung model niya. Pakita natin yung model. Yan yung model niya. Kita nyo ba? Kasi medyo malabo yung camera natin eh. KDL-49W667A. Ito yung kanyang model. Yun yung problema nito is 6 blink problem. So nung pagkabukas natin is nakita natin na natanggal po yung kanyang coil resistor dito. Ito yun. Ito yun, oh. Ayan. Ito yung coil resistor na natanggal. At saka dumikit dun sa kanyang cover. Ayan, oh. Ayan. Yan yung bakas niya. Nasira na-erase na rin yung kanyang number. So yung tinest natin to is nasa mga 0.4 ohms. So yung ginawa natin, ito yung sana yung nandito eh. Yan, nakadikit dyan. Tapos ginumper ko na lang. Kasi kung hihinang mo to, kahit lalakihan mo pa yung kanyang hinang, matatanggal pa rin to. Kasi sobrang init nito eh. So yung ginawa ko, tininggit ko lang siya dito sana. Bali dito, hindi pa ito naikabit. Yung bago. Dito, tapos magsisilbing heatsink niya yung buong frame sana ng ating unit. So nung ito yung kinabit natin, sobrang init eh. Sobrang init dito sa kanyang frame. Tapos mga 3 minuto is natanggal po yung kanyang hinang dahil sa sobrang init. So ibig sabihin yan, parang yung init niya is tulad ng 30 to 40 watts soldering iron, no? Kasi natanggal eh yung hinang. Malaki po yung hinang. Natatanggal niya dahil dun sa kanyang sobrang init. So yung ginawa ko, kasi hindi siya pwedeng ganito eh. Kasi hindi naman magbaback job to kung ito yung kakabit natin. Pero kung tinetest natin to, okay naman yung kanyang resistance, 0.4 ohms. So yung ginawa ko is naghanap ako dito sa ibang parts. Naghanap tayo ng pagkukunan ng 4 ohms din. So dito, ayan. Ito, kumuha sa board ng Sharp. And board ng Sharp na 24 inches. Nakuha natin dito, yung number pala nito, kasi nabaliktad na yan eh. Yung uluhan natin is dinikit natin dito sa kanyang, sa may metal. So yung number dyan, nung hindi ko pa naidikit dito is 0.470. So yung tinest natin is 0.4 ohms din yung reading niya. So tulad po ng original niya. So ito yung kinabit natin. Ito yung kinabit natin. Nagnormal na po yung kanyang init. Hindi na po siya masyadong mainit. Normal na po yung kanyang init, no? Nakakapa mo na yung kanyang gilid, nakakapa mo na yung kanyang resistor, nakakapa mo na rin yung kanyang dating pinaglagyan. Kasi yung ito, yung original yung ginamit natin, kung kinakapa natin yung kanyang pinaglagyan, sobrang init din. Pati ito, hindi mo to mahawakan, mapapasok ka. Pati yung dito sa may gilid niya, sobrang init. So iwan ko lang kung ito talaga yung sira. Pero nung ma-prove po natin na ito yung sira, dahil nung pinalitan natin ng bago, nag-normal naman yung kanyang init. Hindi na po natatanggal yung kanyang hinang at normal na po yung kanyang init. So ibig sabihin yan, ito talaga yung problema. Minsan kasi doon sa mga may nagre-repair ng ganito is papalitan ng buong board eh. So hindi po natin papalitan ng buong board yan kasi wala po tayong available, no? Ayan. So ginawa natin is nagawa natin ng paraan na pinalitan ng bago nating resistor, coil resistor dito. Same value po, pero medyo malaki lang po siya ng konti. Ayan, medyo malaki po siya ng konti, pero same value po yung ginamit natin. So yun, nagnormal na po yung unit natin at tinest natin to na mga almost 30 minutes, no? 30 minutes po yung pagtitest natin at nung kinakapa natin to, normal na po yung kanyang init, normal na po yung init sa kanyang gilid, normal na rin yung init sa kanyang pinaglalagyan natin dito sa may mismong board. So bala ko sana ikabit na lang to dito sa may pinaglagyan niya, pero naidikit na kasi natin to at for future purposes na rin siguro kung sakaling masisira to, hindi po siya madaling matanggal, no? Kasi naka-jumper po siya, nakadikit po yung kanyang ulo dun sa ating metal dito sa may gilid. Ayan, so ito na po yung unit natin. Saksak ko. Ayan, bali na-upload po natin to sa may main channel natin para maintindihan nyo talaga. Paki-visit lang po yung main channel natin na Ryan Cruzet Tech, no? Doon po natin na-upload yung full version ng video na ito. Bali ginawan ko na lang nung video din sa may second channel natin para din naman may update tayo dito sa ating channel, no? Ayan, so bukas yung backlight niya. Yun, meron na rin siyang display. So wait.
Ulitin natin para makita natin yung logo ng Sony. Ayan, labas yung logo ng Sony. Tinaka HDMI input po yung unit natin. Yan pong ginamit. Yan po ang ginamit ng may-ari, no? Ayan. Ayun. So, gagawin natin ito. I-close ko lang muna yung unit natin. Tapos, lipat tayo ng ibang source. Gamit tayo ng DVD player dun sa AV input, no? So ito, continue tayo. May source na po tayo nilagay. Naka-video tayo. May gamit tayong DVD. Saksak natin yung unit. So ito, naka-HDMI to eh. Yan, labas yung logo ng Sony. Naka-HDMI to yung unit natin. So lipat natin to sa may EV. Wait, kung may lilipat pa natin. Ayun. Wait, sa may baba pala. Ayun ako. Ayan, video tayo. Ayun. Ano ba yan? Ba't ang pangit? Wait. Sira kasi yung eh. Ayan. Medyo lost contact po yung cord natin. Kaya ayan, ganon. Wait lang, ayusin ko muna. Ang problema na kasi yung yung cord natin. Yan natin. Ayun, nag-okay na siya. Ayan o. So, back to normal na po yung unit natin, no? Hindi ko kasi nalagyan ng input video or source yung upload natin sa my main channel natin. Kaya dito, nilagyan ko na lang source para makita talaga yung buong display ng unit natin. Ayan o. So, goods na goods po yung unit natin, no? Hanggang dito lang yung video natin mga paps, no? Maraming salamat sa mga natsagang nanood. Hanggang sa muli, this is your service D technician. Peace out.